Una po sa ating mga balita, binayo ng bagyong Opong ang mga probinsya ng Masbate na nagresulta ng pagkasira ng maraming tahanan, infrastruktura at pagkasawi ng 7 katao. Sa laki at lawak ng pinsala, inilagay na sa ilalim ng state of calamity ang probinsya. Yan ang sentro ng balita ni Connie Kalipay ng Philippine News Agency. Nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Masbate kasunod ng pananalasa ng bagyong Opong. Ang deklarasyon ay ginawa matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang panukala sa isang espesyal na sesyon noong Biyernes. Sa isang panayam, sinabi ni Governor Richard Go na 6,302 na pamilya o 57,113 na individual ang naapektuhan ng bagyo. Sinabi ni Ko na ang mga numero ay inaasahang tataas pa habang patuloy na pumapasok ang mga ulat mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan. Ang pinakakailangan po ng Masbate is pagkain. Bilang island province, mahirap po yung pagkain dito sa amin. Kailangan po namin ng food packs. Buti po andito ang DSWD for this. Kailangan din po namin ng shelter. One of the biggest challenges namin ng mga Masbateño ngayon ay shelter. Matutuluyan po. Hindi po namin in-expect na ganito yung magiging damage dito sa aming probinsya. Kaya po marami po talaga ang wala ng bahay. So kailangan po namin ng shelter. And next po is medical care. Kailangan din po namin ng mga medical supplies. And finally, hopefully after all of this, livelihood po para sa aming mga kababayan. Especially to our farmers. Dapat po ngayon harvest season nila. Hinampas ng Opong ang lalawigan ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan na humantong sa malawakang pinsala ng mga infrastruktura, pagkasira ng mga tahanan, paglilipat ng mga pamilya, pagkalugi ng mga agrikultura at kabuhayan. Kailangan po talaga namin ng tulong dito sa probinsya ng Masbate. Sa ngayon, nagro-road clearing po kami sa National Highway with the help of all the agencies ng national government and everyone here in the province. Nagtutulungan po kami para road clear, para madala po yung mga ayuda, yung mga food packs, yung mga serbisyo po ng gobyerno sa kanila. Ang lalawigan ay nangangailangan ng agarang tulong tulad ng pagkain, maiinom na tubig, kuryente, tirahan at tulong medikal ayon kay Ko. Umapela din si Ko para sa suportang pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda na ang pinagmumula ng kita ay matinding tinamaan ng bagyo. Mula rito sa probinsya ng Masbate, para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.